Iabot mo sa akin ang pera. Kuya, pangtulong ito sa buhay ni Jiangwoo. Zhang Jianjun. Nanggagaling ka pa sa asawa ko. Papatayin kita. Napakawalang silbi mo. Tingnan mo nga ang sarili mo. Wala ka nang ang isang kamay. Dahil lang sa isang babae. Sinasaktan mo ang sarili mong kapatid. Ano ngayon kung wala akong isang kamay? Walang sinuman ang pwedeng manakit sa asawa ko. Pangalawa, nababaliw ka na ba? Matagal na dapat akong nabaliw. Walang utang na loob. Ina mo ako. Kahit na, hindi nyo pa rin pwedeng aputihiin ang asawa ko. Zhang Jiangwoo. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa nanay mo at sa kuya mo. Tatay, huwag kang luluhod. Sobra-sobra na ang pagluhod ko sa nakaraang buhay ko. Anong pinagsasabi mo? Gusto niyong tratuhin ang asawa at anak ko. Parang mga hayop. Managinip kayo ng gising. Nagre-rebelde ka na talaga. Sige, matapang ka pala ah. Bumukod ka ng bahay. Layas ngayon din. Tandaan niyo ito. Simula ngayong araw, wala nang sinumang pwedeng mang-api sa inyo. Jiangwoo. Makakaya ba talaga natin ito? Tatanggapin ko kahit mamatay ako sa hirap. Pero ang paluhurin at apihin ang asawa at anak ko. Hinding-hindi ko matatanggap. Xiumi. Jiangwoo. Huwag mo na akong intindihin. Manahimik ka. Hindi ko hahayaang mangyari sa iyo ang masama. Tatay. Bakit palamig ng palamig ang kamay ni nanay? Nanay, gumising ka. Na-detect ang host. Ang kagustuhang protektahan ang asawa ay umabot na sa sukdulan. Matagumpay na naikabit ang sistemang pangkalakalan ng 10,000 daigdig. Kasalukuyang kapaligiran. Mundo ng matinding karalitaan. Pupuntahang lokasyon. Kooperatiba ng King Shantun. Oras na natitira, 240 segundo. Kapag lumampas sa oras, kakamatay ng utak ng target. Anak, bantayan mong mabuti ang nanay mo. Buksan niyo ang pinto, bibili ako ng asin. Bumaba sa 10% ang vital signs ng target. Natitirang tibok ng puso. Pagbuksan niyo ako. Pumasok kayong lahat sa loob. Nanay, masakit ba? Yung kapansanan na iyon. Di ba gustong-gusto niyang bumukod? Ito ang ibinibigay kong pamana sa kanya. Nanay, ayaw na namin ng bahay o ng pagkain. Tirhan niyo naman ang bata ng kahit. Masisilungan man lang sa hangin at ulan. Pakiusap po. Chese. Gusto niyong tumira, tumira kayo. Kung ayaw niyo, lumayas kayo. Nanay, hindi na ako ginaw. Huwag ka nang magmakaawa kay Lola. Kahit sa kulungan ng baboy, kakayanin natin. Kasalanan ng nanay, wala akong silbi. Huwag kayong umiyak-iyak dyan na parang may namatay. Sisihin nyo yang. Walang kwenta niyong tatay. Sino ang tinatawag mong walang silbi? Tinulak mo ang asawa at anak ko. Papunta sa kulungan ng baboy. Ako nga ang nagtaboy sa kanila. Wala kang silbi. Gusto mo pa akong hamunin. Subukan mong ulitin yan. Tumayo ka. Jiangwoo. Kahit saan, pwede akong tumira. Pero hindi pwedeng tumira ang mga bata sa kulungan ng baboy. Makinig kayo ng mabuti. Mababa ang tingin niyo sa akin. CJ, tatanggapin ko kahit tawagin ninyo akong walang silbi. Pero ang bastusin ninyo ng ganito. Ang asawa at anak ko. Ang inang ito. Itinatakwil ko na. Zhang Jiangwoo. Lakas ng loob mong itakwil ang nanay mo. Hindi mo nga sila itinuturing na tao. Tapos aasahan mong ituring kitang nanay. Umalis na kayo ngayon din. Kung matapang kayo, wag na kayong babalik kailanman. Kahit namamalimos pa ako sa labas. Hindi ako lalapit sa pintuan ninyo. Jiangwoo. Xiumi. Nanay. Xiumi. Tumingin ka sa akin. Natukoy ang asawa ng host. Ay may mataas na lagnat at walang malay. Maaaring gamutin ng hiyuandan ang kasalukuyang target. Nasaan ang asin? Kinaroroonan ng target. Kooperatiba ng King Shantun. 2 yuan. Ibigay mo lahat sa akin sa anyo ng asin. Lahat ay asin. Natukoy ang 500 gramo ng pinong asin. Gusto mo bang makipagpalitan? Ipagpalit. Matagumpay ang pakikipagpalitan. Xiumi, lunukin mo ito. Nanay. Gising na siya. Natukoy ang mga natitirang produkto. Gusto mo bang buksan ang malayang pakikipagpalitan? Buksan. Pwede rin palang ipagpalit ito. Jiangwoo, saan mo nakuha ang ligaw na ginseng na ito? Dati, noong nagligtas ako ng tao sa pabrika. Lihim na ibinigay sa akin ng pamilya niya. Bilang pasasalamat. Natakot akong malaman ni nanay at agawin ito. Kaya hindi ko ito kailanman inilabas. Pati ba naman ito inilihim mo? Dati natatakot ako. Pero ngayon, hindi na. Bukas ng umaga, pupunta tayo sa bayan. Ibebenta natin ito. Para sa iyo at sa mga bata. Ipagpapalit natin ito ng pagkain at makapal na damit. Tatay, hindi na ba magugutom ang kapatid ko? Hindi na kayo magugutom kailanman. Tunay nga naligaw na ginseng. Ano na naman ang problema mo? Nanay,
May itinatagong ligaw na ginseng si Jiang Wu. Magkano ang halaga niyan? Sapat na para pakainin ang pamilya nila ng isang taon. Ano pang hinihintay natin? Hindi natin dapat hayaan ang walang utang na loob na iyon. Na mamuhay ng masagana. Tara! Diyos ko po. Pinalaki ko siya ng may buong pag-aaruga. Ang anak na pinalaki ko. Ngayong may asawa na, kinalimutan na ang sariling ina. Hindi tama ang ginawa ni Jiang Wu. Huwag muna tayong makinig sa isang panig lang. Kagabi lang, nakakulong pa si Xiaomei sa kulungan ng baboy. Jiang Wu, lumabas ka rito. Tapos ka na bang magwala? Ilabas mo ang ginseng. Sa anong karapatan? Sa karapatang ako ang nagluwal sa iyo. Huwag mo akong daanin sa ganyan. Noong mawalan ako ng kamay, at noong ang asawa't anak ko ay itinaboy ninyo para tumira sa kulungan ng baboy. Hindi mo man lang naalalang anak mo ako. Ano man ang mangyari, ako pa rin ang tunay mong ina. Jiang Wu, huwag ka namang magsalita ng ganyan katindi. Wala kang pakialam. Kagabi, nakita ko mismo. Mula sa labas ng bintana. Naglabas siya ng isang ligaw na ginseng. Narinig ninyo? Hating gabi, ang lalaking ito ay sumisilip sa ilalim ng bintana ko. Ang ginseng na iyon ay pamana ng pamilyang Zhang. Ina, bakit ka nagsisinungaling ng ganyan? Manahimik ka. Subukan mo pang sigawan ang asawa ko. Wala akong pakialam. Kung hindi mo ilalabas iyan ngayon, hindi kita tatantanan hanggang sa huli. CJ, ibigay mo sa akin. Iurong mo ang mga kamay mo. Ako ang ina mo. 800 beses mo mang isigaw sa isang araw. Naina kita. May utang ba ako sa iyo? Sakto, plano ko talagang ibenta ito sa bayan ngayon. Kung may lakas ka ng loob, sumama ka sa akin. Sa harap mismo ng may-ari ng botika. Tingnan natin kung ito ba ay bago kong nakuha. O galing sa kabaong ng mga ninuno mo. O galing sa kabaong ng mga ninuno mo. Boss, patingin nga po ako nito. Magandang klase. 12 piso, ibebenta mo ba? Bebenta ko. Huwag mo muna siyang bayaran. Pamana ng pamilya namin ang ginseng na iyan. Kalokohan. Bago pa ang balat nito. Amoy lupa pa. Bagong hukay lang ito. Alo, ang mga ninuno ninyo ba ay umakyat sa bundok kagabi para maghukay nito? Bakit hindi ka na makapagsalita? Sige, mag-imbento ka pa ng kwento. Kung may ganito ka pa sa susunod, dalhin mo lang dito. Sige po. Tatay, pwede pa namang suotin ang lumang sapatos ko. Sira-sira na iyan, bakit mo pa susuotin? Sa susunod, puro bago na ang susuotin natin. 12 piso. Ang galing mo pala, ha? Sandali lang. Bakit? Akala mo ba talaga dahil nakabenta ka ng ginseng ay giginhawa na ang buhay mo? Kung giginhawa man ang buhay ko o hindi, wala ka nang pakialam doon. Sige, sasabihin ko na ito sa iyo ngayon. Pinapunta ko na si Jianjun sa istasyon ng pagbili para magbilin. Sasabihin namin na ang mga produkto mo ay galing sa masamang paraan. Tatay, talaga bang gusto ninyong patayin sa gutom ang pamilya ko? Sino ba ang may kasalanang ayaw niyang kilalanin ang pamilyang ito? Ngayon ay malinaw na sa akin. Kapag hindi ninyo nakuha ang mga gamit ko, gusto ninyong putulin ang kabuhayan ko. Gusto kong makita kung sa buong King Shantun ay walang mangangahas na kumuha ng mga paninda mo. Paano mo bubuhayin ang asawa at anak mo? CJ, gawin niyo na ang lahat ng gusto niyo. Ako si Jiang Wu. Kung hahayaan ko lang na harangan niyo ang daan ko, hindi ko nakarapat dapat pang mabuhay. Jiang Wu, ito ang utos mula sa itaas. Ang mga panindang dadalhin mo bukas. Kahit isa ay walang tatanggapin. Sinabi ko na sa iyo. Sa bawat sentimong kikitain mo, pipilitin kitang iluwa iyon. Talaga ba? Sinasabi ko na sa inyo. Kung sinong mga has na bigyan ng trabaho si Jiang Wu, ay kinakalaban ang pamilya Zhang. Kahit hindi sabihin ng tatay mo. Hindi ko rin naman kayang gamitin iyan. Isang kamay lang ang mayroon ka, ano bang kaya mong gawin? Ha ha ha. Kung kaya ko o hindi. Hindi iyan nakadepende sa bibig mo. Sira-sira na ito ng ganito. Bakit hindi mo sinabi kay tatay? Pwede pa naman itong suotin. Lagyan lang ng makapal na sapin para hindi lamigin ang paa. Ipagkikita kayo ni tatay ng pambili ng bagong sapatos. Pero walang sinuman sa nayon ang mga ngahas na kumuha sa iyo. Kung walang kukuha sa akin, ako mismo ang kikita para sa sarili ko. Ang mekaniko mula sa bayan ay sa makalawa pa makakarating. Ano na lang ang kakainin ng pamilya ko? Ako ang mag-aayos. Ikaw ang mag-aayos. Ang bagay na ito, kahit dalawang kamay ay mahirap ayusin. Paano mo iyan aayusin? Gagamitin mo ba ang ngipin mo? Kapag hindi ko naayos, huwag mo akong bayaran kahit 1 sentimo. Kapag nasira ko, babayaran ko. Kaya mo ba talagang ayusin gamit ang isang kamay? Huwag mo na akong bayaran ng pera. Bigyan mo na lang ako ng 1 pirasong pagkit. Huli ka.
Kaya ba talaga ni Jiang Wu? Saksak mo ang kuryente. Talagang naayos niya. Kulang man ng isang kamay. Hindi ibig sabihin na wala ng paraan para mabuhay. Jiang Wu, pwede mo bang tingnan ang bomba ng tubig sa bahay namin? Mayroon din kaming makina ng paghihiwalay ng palay. Sa susunod kapag may sira ang mga makina sa gilingan, sa'yo lang ako lalapit. Ang sapatos ng anak ko. May pambili na. Nanay, ilabas mo iyan. Anong ilalabas? Ito ang perang pambili ng makapal na sapatos ng anak ko. Bata pa naman siya. Ano naman kung medyo sira ang sapatos? Ang kuya mo ay naghahanap ng puhunan para sa negosyo niya ngayon. Itong 50, ibibigay ko na lang sa kanya para sa iyo. Hinto. Nanay, kung aalisin mo ang perang ito ngayon, haharap ako sa buong nayon. Para isa-isang kwentahin ang mga utang ng pamilya natin. Tingnan niyo silang lahat. Kumita lang ng kaunting pera ang anak ko. Gusto na agad makipagkwentahan sa sarili niyang ina. Walang utang na loob. Sumigaw ka. Lakasan mo pa. Sumigaw ka. Lakasan mo pa. Tawagin mo ang buong nayon dito. Kung nauuhaw ka, ikukuha kita ng tubig. Mas maraming tao, mas mabuti. Gusto ko ngang marinig ang opinyon ng lahat. Kung paano ako naging masamang anak. Ito ang para sa taong ito. Ang nakalaang pagkain para kay nanay at tatay. Walang bawas kahit 1 kilo ang ibibigay ko. Kapag may sakit si nanay at tatay, magbibigay rin ako ng pera. Pero kapag ang kuya mo ang nangailangan ng pera para sa negosyo, hindi mo ba siya pwedeng tulungan? Sira na ang swelas ng sapatos ng anak ko. Karton na lang ang nakasapin. Muntik nang mamatay ang asawa ko. Kaming 4 na magkakasama. Nakatira lang sa sirang bahay na pinapasukan ng hangin. Bubuhayin ko si nanay at tatay. Pero ang 40 taong gulang na si Kuya Jianjun, dapat sarili niya ang bumuhay sa kanya. Ang pera. Ibalik mo rito. Ate, ano nang ginagawa mo? Ninakaw niya ang harina natin. Kulang ng 1 sandok ang nasa kaldero ko. Kaya kukuha rin ako ng 1 sandok mula sa banga niya. Jiang Wu, pagkain ng pamilya ko ito. Alam mo naman pala kung kanino ito. Ang sako ng harinang iyon ay ibinigay sa akin ni nanay. Inutusan ka ni nanay na magnakaw. Humingi ka kay nanay. Kung magkano ang kinuha mo sa bahay ko, iyon din ang kukunin ko sa bahay mo. Kapag hindi na ibalik ang harina, kukunin ko ang mga mais na ito. Ibabayad ko ito. Tatay, para sa akin po ba ito? Isuot mo. Mula ngayon ang mga gamit mo. Walang sinumang makakaagaw. Sino rito si Jiang Wu? Ako po. Ang makina sa gilingan ng baryo. Ikaw ba ang nag-ayos? Opo. Kalahating buwan nang sira ang pangunahing makina sa imbakan ng bigas sa bayan. 3 grupo na ng mga eksperto ang sumubok pero nabigo. Kung mapapagana mo ito, at mapapaikot muli. Kapag naayos mo, 500. 1 kamay lang ang mayroon siya. Hindi nga niya mahawakan ng maayos ang liabe. 3 matatandang eksperto sa bayan. Ang hindi nakagawa niyan. Mas magaling pa ba siya sa mga ekspertong iyon? Tapos na ba kayong tumawa? 1 kamay lang ang mayroon siya. Hindi nga niya mahawakan ng maayos ang liabe. 3 matatandang eksperto sa bayan. Ang hindi nakagawa niyan. Mas magaling pa ba siya sa mga ekspertong iyon? Tapos na ba kayong tumawa? Ihanda niyo na ang 500. Kapag hindi iyan gumana ngayon, hindi ako hihingi ng kahit 1 sentimo. Kalahating buwan nang sinusuri ang sira niyan. Ano naman ang makikita mo sa isang tingin lang? Hindi ito ang bearing. Patayin ang kuryente. Baklasin ang takip sa kaliwang bahagi. Bakit naman kami makikinig sa iyo? Kung gusto ninyong gumana ito, gawin ninyo ang sinasabi ko. Sundin siya. Nahanap ko na. Ano nang naging sira? May lamat ang kalahati ng pin. Kaya tumatabingi kapag umiikot. Pero hindi mo mapapansin kapag nakahinto. 3 beses na naming binaklas ito pero hindi namin napansin. Hindi nagsisinungaling ang makina. At lalong hindi ang kakayahan. May kuryente na. Tumatagilid kapag umiikot na. Pero hindi mo mapapansin kapag huminto. 3 beses na naming binaklas pero wala kaming nakita. Hindi nagsisinungaling ang makina. Pati na rin ang galing sa paggawa. May kuryente na. Kulang man ako ng 1 braso. Nabubuhay pa rin ako gamit ang sarili kong kakayahan. 500, walang bawas kahit 1 sentimo. Itay, hindi na po ba mabubutas ang talampakan ng sapatos ngayon? Kapag nasira, ibibili ulit kita. Sa dami ng taon nakasal ako sa iyo. Ngayon lang tayo nakagamit ng ganito kakapal na kumot. Ang mga pagkukulang ko sa iyo noon. May mas maganda pang darating sa hinaharap. Naku, mukhang yumaman na kayo ah. Xiumi, kasal na ng kapatid mo. Kulang pa ng 300 para sa dote. Xiumi, kulang pa ng 300 ang dote para sa kasal ng kapatid mo. Kumakain kayo ng karne. At may bago pang kumot. Habang ang sarili mong kapatid, hindi man lang makapag-asawa. Xiumi, hindi natin pwedeng ibigay ang perang iyan.
Bakit hindi pwedeng ibigay? Higit 20 taon siyang inalagaan ng pamilya natin. At si Dayong lang ang nag-iisang lalaki sa pamilya. Kung hindi siya tutulong bilang ate. Dayong, ilang taon ka na ba? 24. Bakit? 24 na. Buo naman ang mga kamay at paa mo, di ba? Kuya Jiangoo, ano nang ibig mong sabihin? Ano nang ibig kong sabihin? Kulang ako ng isang braso. Pero alam ko kung paano magtrabaho para kumita. Mag-aasawa ka tapos hihingi ka ng pera sa ate mo. Mahiya ka naman sa sarili mo. 300 lang naman ah. Babayaran ko naman. CJ. Talaga. Gawan mo ako ng kasulatan ng utang. Kailan mo babayaran? Pamilya tayo, nakakasira ng relasyon ang pag-uusap tungkol sa pera. Nakakasira ng relasyon ang pagbabayad ng utang. Pero ang pagkuha ng pera ko, hindi nakakasira. Xiumi. Noong bata ka pa, kapag may masarap na pagkain, lagi mong ibinibigay sa kapatid mo. Bakit ngayong may asawa ka na? Nakalimutan mo na ang pamilya mo. Xiumi. Tumingin ka sa akin. Noong una, nagpaparaya ka. Dahil iyon ang itinuro nila sa iyo. Pero ngayon, kung ayaw mo nang magparaya, walang sinumang makakapilit sa iyo. Jiangwo. Dahil lang ba may kaunti kang pera ngayon? Susulsulan mo na ang anak ko na talikuran ang sarili niyang ina. Kung may totoong problema ang pamilya mo, tutulong ako kung kinakailangan. Pero ang isang 24 na taong gulang na lalaki na mag-aasawa, bakit ang ate niya ang kailangang magbayad ng dote? Pero ang isang 24 na taong gulang na lalaki na mag-aasawa, bakit ang ate niya ang kailangang magbayad ng dote? May pera ako. Pero hindi ibig sabihin yon ay yumaman na rin ang anak mo. Nag-asawa ako. Hindi para magpalaki ng bayaw. Ikaw. Nanay. Huwag mo akong takutin. Kapag may mangyaring masama kay nanay, dahil ito sa panggigipit mo, masaya ka na ba ngayon? Papanagutin talaga kita hanggang sa huli. Pero ang buhay ng tao hindi ko isusugal. Tabi. Walang malubhang nangyari, masyado lang naging emosyonal. Magpahinga muna siya, huwag niyo nang galitin ngayong gabi. Nagkaganito na si Xiume. Yung 300 piso para sa kapatid mo. Talaga bang matitiis mo siyang pabayaan? Sige, ako na ang magbabayad ng 300 pisong dote. Bayaw. Kung nagpadala ka kaagad ng ganito, di sana ayos na ang lahat. Ibigay mo sa akin ang 300, ako na ang tatawag. Bukas ng umaga, sa harap ng tagapamagitan ng babae at ng mga tatay nila, personal kong iabot. Huwag na. Huli na kapag bukas pa ng umaga. Kapag iyang motorsiklo ay naisakay at naipatakbo ng iba. Ano nang gagawin natin? Motorsiklo. Nanay. Di ba sabi mo para sa kasal ni Jianjun? Kulang pa ang dote. Kapag nagmotor siya papunta sa pamamanhikan, hindi ba mas hahangaan din ng babae si Jianjun? Para rin naman sa kasal niya kaya ako nagbigay ng abulo. Ang motorsiklo. Magsikap siyang kitain iyon ng mag-isa. Sige, kung ayaw mong ibigay, huwag. Kahit wala iyang 300 mo, Zhang Jiangwo. May re-revolusyon at may uwi ko pa rin ang sasakyan na yan. Boss son. Yung pangunahing makina sa imbakan ng palay. Si Zhang Jiangwo talaga ang nakaayos doon. Mayroon pa siyang set ng mga itim na kagamitan. Kahit ang ilang may karanasang mekaniko sa bayan. Puwera pa na kulang siya ng isang braso. Bigla na lang siyang naging napakahusay mag-ayos. Kagiliw-giliw. Huwag mo munang ibenta ang sasakyan. Pabayaan mong makita iyon ni Lindayong. Nakatambak lang pero di maipatatakbo. Ang taong tulad niyang lumaking spoiled. Siya mismo ang gawa ng paraan para sa atin. Para mabuksan ang pinto. Nung nakaraan, wax lang ng pukyutan ang hiningi. Ngayon pati ang kareta ng ikinabubuhay ko. Kung gusto mo ng magandang gamit, kailangan mong magbayad ng totoong halaga. Hindi naman libreng ibinibigay ang mga gamit. Sige, talagang ayaw mong makalamang kahit konti. Sige, talagang ayaw mong makalamang kahit konti. Sige, talagang ayaw mong makalamang kahit konti. Kung talagang gusto mong maipatakbo iyan, kunin mo yung set ng mga itim na kagamitan ng bayaw mo. Dalahin mo rito para masuri ko. Nagkakahalaga iyon ng 300. Ang sasakyang ito, maaari mo munang sakyan ngayong gabi. Magdagdag ka na lang ng pera bukas. Hindi ko ito ninanakaw. Hihiramin ko lang ng isang gabi. Kapag kumita na ako sa paggamit ng sasakyan. Bukas na bukas din ay tutubusin ko ito para kay Kuya Jiangwo. Magagawa pa ba niyang itatwa ako? Buksan mo. Huwag mong madaliing ibenta. Huwag mo ring madaliing baklasin. Hayaan mo muna akong tingnan kung si Zhang Jiangwo ay may ano pang nakatagong kakayahan. Nasaan ang mga kagamitan? Sino ang pumasok sa silid kagabi? Sino ang naglakas loob na magbaklas nito? Babayaran niyo ito ng buo kung ano ang orihinal na anyo. Kuya Jiangwo, hiniram ko lang ng isang gabi. Kapag nakakita ako ng pera gamit ang motor, tutubusin ko talaga. At sa iyo ba ang gamit na ito? Walang silbi ang puro salita. Ayusin mo ito. At ibabalik ko ang kahon sa iyo. Kung hindi mo maayos, tanggapin mo ang pagkatalo mo. Akin na ang mga kagamitan. Ako pa rin pala ang kailangang gumawa ng trabaho. Magdala ng sariling materyales, ako pa rin ang gagawa. May tansong kawad. Si Senta. Kuya Jiangwo.
Wag na lang kaya. Ako na ang magbabayad ng 60. Tandaan mo. Sindihan mo. May ibubuga ka rin pala. Tatandaan ko ang nangyari ngayon. Naghahanap buhay lang ako. Alamin muna natin ang sitwasyon. Ang koneksyon kay Dayong. Panatilihin natin. Kanina pa naghihintay si Master Zhang sa iyo. Ang malaking trabaho na nagkakahalaga ng 300 ay nakuha na ng iba. Kuya Jiangwo, hindi ko talaga akalain. Si Senta para sa bayad sa materyales. Isang beses lang naman siya nagkamali. Dahil sa tuwing nagkakamali siya, lagi mong sinasabing isang beses lang naman. Kaya lumaki ang ulo niya ngayon. Kagyat na kahilingan mula sa mundo ng paglilinang, purong alak mula sa butil na may higit sa 60 degree limitasyon sa oras, 040000 gantimpala, 100 taong halamang gamot. Kalalugi lang, heto na naman. Alak mula sa purong butil na may higit sa 60 degree. 5 kilo. Kailangan ko na ngayon. Ito na ang pinakamataas. 58 degree. Hindi ko kukunin. Binawasan mo pa ako agad. Boss Son. May kakaiba na namang ginagawa si Kuya Jiangwo. Naghahanap sa buong bayan ng maihigit sa 60 degree. Na alak mula sa butil. Habang mas nagmamadali siyang kailangan ang matapang na alak na iyon. Ay mas nagiging mahalaga ito. Huwag mo siyang pigilan. Gusto kong makita kung ano ang gagawin niya kapag wala na siyang mapuntahan. Kung lalapit ba siya para magmakaawa sa akin. Para hanapin ito. Mayroon akong higit sa 5 kilo nito. Magmakaawa ka lang sa akin. Ibibigay ko ng libre ang ilang kilong alak na ito. Maghintay ka sa wala. Ako, si Jiangwo, ay maaaring nangangailangan ng alak. Pero hindi ako luluhod para lang makainom. Kuya Wang, noong nagpakasal ang anak mo noong nakaraang taon. May natira pa bang alak na gawa sa sorghum? May natitira pang isang banga. 65 degree. Pero ano ang gagawin mo rito? Ibenta mo sa akin ang 5 kilo. Hindi sapat ang perang ito. Pero ano ang gagawin mo rito? Ibenta mo sa akin ang 5 kilo. Hindi sapat ang perang ito. Kung hindi sapat ang pera, ipalit mo ito. Kamakailan lang nakakain ng puting harina ang mga bata. Kung wala ng puting harina, pwede pa silang kumain ng harinang mais. Pero kapag nawala ang pagkakataon, saan ka pa makakahanap muli? Ipalit mo na. Kahit nagmamadali ako, naniningil ka pa rin ng bayad sa serbisyo. Napakagahaman mo talaga. 800 lang talaga ang halaga nito. Bakit mo isinasara ang pinto? Hindi ko ibebenta. 1,200. Kung pwede pa itong ipalit. Makakabangon na talaga tayo sa pagkakataong ito. Kabibili ko lang yan. Tapos sasabihin mo sa akin na wala na itong halaga. Ang bawat banga na ito ay pera. Ngayon, nakatambak na lang ito sa atin. Nasilaw ako sa pera. Karapat dapat lang na matambak sa akin ang 2 bangang alak na ito. Hindi naman pwedeng palagi na lang akong makakakuha ng mura. Tatanggapin ko ang pagkatalong ito. Sa susunod na may murang alok, titingnan ko muna kung gaano kalalim ang patibong. Hindi nabili ni Boston ang alak natin. Pero kinabukasan, mula sa butika, ay kumuha siya ng higit sa 1,000. Hindi man lang siya uminom ng kahit isang basong tubig sa akin. Naghahalungkat sa bulsa. Bantayan mong maigi. Gusto kong makita kung hinukay ba niya sa lupa ang pera niya. O nahulog lang mula sa langit. Gusto na naman kumuha ng 3 kilo ng sample ko. May paraan na naman. May pag-asa. Pero mataas ang pamantayan. Bakit hindi ko napansin noon na ang bundok na ito ay ganito pala kayaman? Huwag mo munang isipin na pera ang buong bundok. Binawasan muna nila ng 3 kilo para sa sample doon. Kung mag-uwi ako ng isang basket ng bulok, huwag mo nang asahan sa loob ng 3 araw na makakadaan pa tayo sa landas na ito. Sa pagkakataong ito, sigurado ako sa pusta ko. Hindi ako tatayan ng malaki. 50 sentimo ito. Ibukod ito. Ang mga tainga ng daga na tumubo sa iisang puno ay may iba't ibang uri pa rin. Hindi ko binababaan ang presyo. Kung ayaw tanggapin ng mamimili ko, at binili ko pa rin, ako lang din ang malulugi. Hindi ko muna pakikialaman ang iba. Pwede bang ako na lang ang maglista ng bilang para sa iyo? Maglista ka lang ng bilang. Ang pera, ang mga paninda, at ang presyo. Wala akong sinasabi. Kaya huwag kang manghimasok. Bakit mo ako binilhan nito? Itabi mo ang pera para sa mga bata. Nilalamig ang mga bata. At hindi ka naman gawa sa bakal. 30 kilo para sa paunang subok. Piliin lang ang mga dekalidad. Jianjun, kailangan mo ba ng pera ngayon? Ano ang pinagkakaabalahan ng bayaw mo? Bumibili ng mga tainga ng daga. 50 sentimos kada kilo. At kailangan pang maganda ang kalidad. Mag-ipon muna ng 30 kilo para sa paunang subok. Ang magaganda lang ang tatanggapin. Puntahan mo si Jianjun. Sabihin mo sa kanya na nakahanap ng paraan ang kapatid niya para yumaman. 60 sentimos para sa tainga ng daga. Kuripot si Jiangwo na nagbabayad lang ng 50 sentimos. Dagdagan ko ng 10 sentimos.
Kahit anong klase, tatanggapin ko. Jiang Wu. Sige, magtaas ka pa ng presyo. Magtaas ka ng 1 sentimos. At ibababa ko naman ng 1 sentimos ang sa akin. Jiang Wu. Magtataas ka pa ba o hindi na? Bakit, wala na bang laman ang pitaka mo? Hindi mo na ba kayang makipagsabayan kay kuya? Ang mga bulok at may amag na ito. Bibilhin mo rin ba sa halagang 60 sentimos? Marami akong pera na pwedeng gastusin. Bibilhin ko lahat, bulok man o maganda. CJ, bilhin mo lahat. Pagsamahin mo ang maganda at bulok. Dahan-dahanin mo lang ang pagkain yan. Baka mabilaukan ako. Ulitin ko sa iyo. Pinautang kita para maagaw ang mga dekalidad niyang paninda. Hindi para bilhin mo ang basura ng buong nayon. Dahan-dahanin mo lang ang pagkain yan. Baka mabilaukan ako. Ulitin ko sa iyo. Pinautang kita para maagaw ang mga dekalidad niyang paninda. Hindi para bilhin mo ang basura ng buong nayon. Kung ganoon, bumili pa tayo ng marami. Malayo pa tayo sa 30 kilo. Mas mabuting kaunti kaysa marami pero may sira. Ang pagtanggap ng mga sirang paninda para lang mapuno ang bilang ay parang pagsira sa sarili nating kabuhayan. 73%. Nagawa nga natin. Ang 30 kilong ito ay hindi kikita ng malaki. Pero sa susunod na pagbili may pamantayan na tayo. Sino pa ang mga ngahas na lokohin ako gamit ang mga sirang paninda? Huwag na nilang pangarapin. Kanino ang mga panindang ito? Sino ang nagbukod nito? Ako po. Pareho ang antas ng tuyo. Halos magkakasing laki. Wala ring mga durog na tira sa ilalim ng sako. Sino ang nagturo sa inyo na magbukod ng ganito? Siya po. 3 araw. 5,000 kilo. Unang klase ng paninda. Kulang kahit 1 kilo, hindi pwede. Kailan ito susuriin? Kailan din babayaran? Huwag muna kayong magmadali sa bayad. 500 deposito. Ibigay ngayon. Kung ibabayad ang 500 na iyan, ang pera natin sa bahay, ay halos wala nang matitira para sa pang-araw-araw. Kaya kong ibigay ang deposito. Pero para sa 5,000 kilong paninda, saan ako kukuha ng perang pambili pabalik? Huwag kang mag-alala. Ang pera para sa pag-aaral ng mga bata ay hindi natin gagalawin. Ang perang pangkain natin ay hindi rin gagalawin. Lalo na ang perang pambili mo ng gamot at pampagamot ay hindi pwedeng galawin. Kaya kong isugal ang sarili ko. Pero hindi ko pwedeng isugal ang kabuhayan ninyong mag-ina. Para lang magkaroon ako ng lakas ng loob. Ang natitirang pera na ito, ang gagamitin ko para isugal sa negosyong ito. Kung malugi man, tatanggapin ko. Hindi ganoon kakapal ang bulsa ko. 5,000 kilo. Hindi ko kayang lunukin ng mag-isa. Kung hindi kayang lunukin, huwag pilitin. Ilista muna ang mga unang klaseng paninda. Ilista ang pangalan kung kaninong pamilya galing. Pagkatapos masuri sa pabrika, babayaran din sa mismong araw na iyon. Hindi ko kayo paghihintayin ng magdamag. Paano kung tanggihan at maghanap ng butas ang pabrika? Sino ang sasalo sa mga paninda naming ito? Huwag kayong mag-alala. Kung talagang masira ang kasunduan, ang 500 ko ang unang mawawala. Hindi ko pwedeng gamitin ang pera ng mga kanayon. Para lang palakasin ang loob ko. Noong nakaraan sa gilingan, sinabi mong walang bayad kapag hindi naayos. Pero sa huli ay talagang naayos mo ito para sa akin. Kaya sa pagkakataong ito, tataya ulit ako sa iyo. Ang Kuya Jiang Umo ay nangangailangan ng 5,000 kilo sa loob ng 3 araw. Sa higpit ng pamantayan niya, makakakuha ba siya ng sapat? Kung kaya kong tumulong, tutulong ako. Kumpletuhin muna natin ang dami. Kapag nakita niyang puno ng paninda ang bakuran, tiyak na pupurihin ka niya. Jiang Wu. Sinabi ng bayaw mo na tatanggapin ang kahit anong paninda. Ang mga ito, sino ang nagsabi sa iyong tanggapin? Tinutulungan lang kitang makumpleto ang dami. Hindi ba kulang pa ang paninda mo? Noong araw na ibigay ko sa iyo ang libro ng kwenta. Ano ang unang-unang sinabi ko sa iyo? Ang pera. Huwag mong hahawakan. At ang mga paninda. Hindi mo rin tungkulin na magdesisyong tanggapin para sa akin. Kulang pa ng 200 katis ang mga paninda. Mag-umaga na. Ihiwalay ang mga may sira. Itabi ang mga maayos. Kahit hindi muna matulog ngayong gabi. Hindi natin pwedeng ihalo ang mga bulok para lang mapuno ang bilang. Kung kulang ang paninda, pwede pa nating hanapan. Pero kapag bumaba ang kalidad natin, parang sinira ko na rin ang sarili kong kabuhayan. Sino ang tumanggap ng sakong ito? Ako. Ako ang kumuha niyan. Sa 5,000 katis. Kapag may kahit isang batch na maihalong sira, ibabawas ang deposito at ibabalik ang buong order. Paano mo ba muling inayos kagabi? Kinalas ko ang lahat ng pulang tali at muling pinili. Pati ang sakong ito. Nabasa lang ang labas nito. Huwag mo munang husgahan. Basa ang labas. Pero hindi ibig sabihin na basa rin ang loob.
Huwag mo na akong pagbigyan. Suriin mo ito gamit ang pinakamahigpit na paraan ninyo. Kung hindi talaga pumasa, tatanggapin ko. Nakapasa ito. Sandali lang. Huwag ka munang umalis. Kulang ng 120 katis ang kabuang tala. Hindi dahil kulang ang paninda, kundi dahil naitala ito ng 2 beses. Ang pinsala sa pagbiyahe ng kariton na ito. Naitala na sa unahan ng 1 beses. Tapos ibinawas ulit sa huli. Doble nga ang bawas. Kaya pala kulang ng 120 ang kabuuan. Hay! Sa susunod na linggo ang bodega ay kukuha ng isang tagatala. Kung sino ang may kakayahan, siya ang makakakuha. Xiumi, gusto mo bang mag-apply? Kung sino ang may kakayahan, siya ang makakakuha. Xiumi, gusto mo bang mag-apply? Hayaan mong si Jianjun ang mag-apply sa trabahong ito. Siya ang panganay sa pamilya Zhang. Bakit naman ibibigay kay Jianjun? Bata pa si Dayong. Mas may kinabukasan siya kung makakapasok siya sa pabrika. Ibigay ang pormang ito kay Jianjun. Kapag may magandang pagkakataon sa pamilya Zhang, dapat mauna muna ang panganay na lalaki. Anak ko si Xiumi. Ang pagkakataong dinala niya. Ang slot na ito, dapat kay Dayong mapunta. Ako ang panganay sa pamilya. Kung makakapasok ako sa pabrika at sa sahod, magkakaroon din ng karangalan sina tatay at nanay. Ate, kung talagang makakapasa ako at makakapasok, ang mga utang ko sa iyo pagkatapos nito, babayaran ko mismo mula sa aking sahod. Gustong-gusto ninyong lahat ang trabahong ito. Nandyan ang panulat. Isulat ninyo ang inyong pangalan. Kung hindi kayo marunong magkwenta, mapapahiya lang kayo sa pagsusulit. Kung hindi ninyo kilala ang mga paninda, hindi man lang kayo makakapasok sa pinto ng bodega. Sa pag-agaw ng pormang ito mula sa kamay ni Xiumi, napakalalakas ninyo. Pero kapag kayo na ang kailangang kumuha ng pagsusulit, bigla kayong tumatahimik. Xiumi, makikipag-agawan ka ba talaga sa sarili mong kapatid? Para sa iisang slot na ito, manugang ka ng pamilya Zhang. May mga lalaki sa pamilya Zhang. Bakit ang isang manugang ang makikipag-agawan sa permanenteng trabaho? Xiumi, ayaw mag-apply. Punitin mo na. Kung gusto mong mag-apply, pirmahan mo na. Huwag mo akong tingnan at huwag mo rin silang tingnan. Ikaw ang pumili. Xiumi, gusto kong sumubok kahit 1 beses lang. Kung hindi ako makapasa, tatanggapin ko. Bukas ng alas 8 ng umaga. Higit sa 10 tao. Isa lang ang tatanggapin. Kalahating oras para sa kwentahan at pagbibilang ng mga kalakal. Kapag nagkamali ng 2, alis ka agad. Magtatrabaho lang sa bodega. Bakit kailangan pa ng maraming palabok? Kung sa tingin mo ay abala, nandoon ang pinto sa likod. Huwag magmadali, isa-isang kwentahin. 2. Xiumi. Patingin naman si kuya ng unang tanong. Kung sino ang sumusulit, siya ang sumagot ng mag-isa. Naghahanap ng may sira. Ang basket na ito, sa isang tingin pa lang ay maganda na, di ba? Kahit gaano pa kaganda ang pagkakaayos sa ibabaw. Kailangan pa ring tingnan kung may bulok sa ilalim. 6, 7, 1. Nakuha nga niya ang unang pwesto. Huwag muna kayong matuwa. Ang pagsusulit ay simula pa lamang. Subukan muna ng 3 araw. Isang maling kwenta. O isang sako ng may sirang kalakal na makalusot. Uuwi ka pa rin sa inyo. Pirmahan mo muna. May nakapila pang mga sasakyan sa likod. Hindi pa nga naitatama ang timbang. Mga suki naman tayo. Hindi naman magkukulang ng ilang kilo. Unang araw pa lang ng subok sa trabaho. Huwag mong gawing tensyonado ang sitwasyon. Hanggat hindi pa tama ang timbang, hindi ko ito pipirmahan. Bago pa lang na manugang. Kung umasta ay akala mo kung sino. Kung talagang may mali sa timbang, tatanggapin ko. Nakita mo ba? Unang klase ang mga kalakal ko. Ha. Sa ibabaw lang maganda tingnan. Pero sa ilalim ay puno ng bulok. Hindi ka nagbebenta ng kalakal. Kundi ginagawa mong tapunan ng basura. Ang bodega ng pabrika. Ibalik ang buong truck. Direktor Zhang, ilang taon na tayong nagtutulungan. Magkaiba ang pagtutulungan. Sa pagtanggap ng bulok na kalakal, huwag mong gamitin ang pinagsamahan natin para makalusot. Sa loob ng 3 araw, walang pinapanigan. Hindi pumirma sa malabong resibo. At nagpabalik ng 2 truck ng may sirang kalakal. Lin Xiumi, ang trabahong ito, napanindigan mo ng maayos. Sa pagkakataong ito, hindi ito ibinigay sa iyo ng iba. Kundi ikaw mismo, ang nagsumikap para makuha ito. Jiangwo, ngayon lang ako nakatanggap ng sarili kong sahod. Akin na. Mula nang pumasok ka sa pamilya Zhang, ang perang kinikita mo ay pag-aari ng pamilya Zhang. Ibigay mo muna sa biyenan mo. Ano? Anak ko siya na nanggaling sa aking tiyan. Ang unang buwang sahod, dapat munang ipambayad sa utang ng kapatid niya. Bitiwan ninyo ako. Lalaki ka niya. Pinagpagura ng asawa mo ang pera tapos hindi mo kukunin. Hindi ko kukunin para sa kanya.
Si Xiumei ang mismong kumita ng perang ito. Kahit kanino niya ibigay. O kahit wala siyang ibigay ni Cinco. Siya mismo ang magdedesisyon. Nung bata ka pa, kahit kalahating itlog lang. Marunong ka pang magtira para kay Dayong. Ngayong kumikita ka na. Nakalimutan mo na ang sarili mong kapatid. Baon sa utang si Jayanjun. Tapos ikaw nahipag niya, panonoorin mo lang ba? Ang pag-aaruga sa mga magulang. Dapat obligasyon ng pamilya natin. Hindi ako tatakas dyan. Kung may sakit o sakuna, gagawin ko ang tungkulin ko bilang anak. Hindi rin ako tatakbo. Pero ang utang ni Dayong, o ang negosyo ni Jayanjun, kung sino ang gumawa ng problema, siya ang mag-ayos niyan. Lumalaban ka na ng salita sa nakatatanda sa'yo ah. Ang perang ito ay dugot pawis kong pinaghirapan. Ako ang may huling desisyon dito. Jiangwo. Xiumei. Nagdesisyon na ang pabrika. Formal na tayong makikipag-collaborate sa iyo ng matagalan. Sa wakas, makakahinga na rin tayo ng maluwag. Xiumei. Bumalik na ang pera. Kahit hiwalay na tayo ng bahay at hapagkainan. Hindi ibig sabihin ay putol na ang dugo natin. Ang pag-alaga sa magulang. At pagpapaayos ng lumang bahay. May obligasyon ka pa rin. Huwag kang magbulag-bulagan. Ganon din sa pamilya ng asawa mo. Mag-aasawa na si Dayong. Bilang ate. Hindi ka naman pwedeng maging sobrang kuripot, di ba? Sino ang nag-iisip na may dapat akong bayaran? Sabihin ninyo lahat ngayon. Kukwentahin natin ng isa-isa. Sige, magsalita kayo. Huwag kayong mag-away ng sabay-sabay. Sino ang mauuna? Sino ang gustong magsimula? Yung 500 na utang ng kuya mo. Dagdagan mo muna para mabayaran. At 300 para sa kasal ni Dayong, hindi rin pwedeng mabawasan. Kailangan ding ayusin ang lumang bahay. At magtabi ka pa ng pera. Para sa pagtanda namin ng nanay mo. Utang ng kuya. 500. Pag-aayos ng bahay at pera para sa magulang. 400. Pangkasal ni Dayong. 300. Sino pa? Habang kumpleto ang lahat. Isabay niyo na. Yung anak ko mag-aaral na sa susunod na taon. CJ. Pagkatapos maipamahagi ang lahat. Magkano pa ang matitira? Patingin nga. Walang natira ni piso. Kulang pa nga at may utang pa. Kaya kulang pa ang pera. Gusto niyo pa rin kumuha. Kayo na ang pumili. Kunin niyo muna ang pampaaral sa anak ko. At ang perang pampagamot ni Xiumei. Kapag nagbubukas kayo ng bibig, lagi ninyong sinasabi, kukuha lang ako ng kaunti. Pero ang kaunti ninyo. At ang kaunti niya. Sa huli, sino ba ang mawawalan? Sino ba? Ang kumita lang ng kaunting pera. Ay hindi na kumikilala ng pamilya. Ang pag-aaruga sa mga magulang. Tungkulin ko iyan. Kung talagang may sakit ang matanda. Magkano man ang kailangan. Magbabayad ako. Pero kung sino ang may utang, siya ang dapat magbayad. Kung sino ang gustong mag-asawa at makipagnegosasyon, siya ang magbanat ng buto para kumita. CJ, ituturing ko na lang na walang silbi ang pagpapalaki ko sa anak kong babae. Nanay, wag naman po kayong magsalita ng ganyan kasakit. Pinalaki ko kayo ng ganito. Tapos susumbatan niyo lang ako ng ganito. Nanay, tumahimik kayong lahat. Hindi ito acting ngayon. Tumawag ng sasakyan. Pumunta tayo sa ospital. Hindi matatag ang presyon ng dugo. Magbayad muna ng deposito. Para magawa agad ang pagsusuri. Suriin ang lahat ng dapat suriin. Huwag manghinayang sa gamot na dapat gamitin. Jiangwo, kakakuha lang natin ng perang ito. Ang pera ay pwedeng kitain ulit. Pero kapag ang tao ang nawala, kahit gaano karaming pera ay hindi na siya maibabalik. Kuya Jiangwo, hindi ba't sinabi mo lang kanina na hindi mo na kami tutulungan sa mga utang namin sa hinaharap? Pera ito para sa buhay ng nanay mo. Hindi para sa negosyo mo. Ang pangangalaga sa matanda. Tungkulin ko. Pero ang sarili mong pagkain, inumin at negosyo. Huwag mong gamitin ang pangalan ng nanay para kumuha ng pera sa bulsa ko. Kikita ako ng sarili ko. At babayaran ko rin ang utang ko sa iyo. Kung ganoon, kumita ka ng malinis na pera. Huwag mong gawing puhunan ang bulsa ng iba. Hindi ba't gusto mong irespeto ka ng mga tao? Bibigyan kita ng isang paraan para kumita ng sarili mong pera. Talong daang yuan na puhunan. Ang isang karerang ito ng mga paninda. Dalhin mo at ibenta sa mga nayon. Paano kung hindi maibenta lahat? Sa 80% ng halaga. Bibilhin ko ulit. Pero wala akong 300. Hindi sa hindi ka pa nakakakita ng 300. Kundi wala kang lakas ng loob na kunin ito. Nanay, ito ang pera para sa susunod na pagsusuri at gamot mo. Huwag mong ibibigay kahit kanino. Hindi ko naman ito sasayangin. Kapag naibenta ang mga paninda, babalik din ang puhunan. At makakakuha pa ng kaunting kita. Nasaan ang pera? Nanay, nasaan na ang 300 yuan? Pumunta rito ang kapatid mo. Sabi niya may kukunin lang para sa pamilya. Akala ko alam ninyo. Kapag naibenta ko ang buong karerang ito, makakakita rin ako ng pera. Hindi lang ako marunong humingi sa ate ko. Dayong, ang 300 yuan sa tabi ng kama ng nanay mo. Nasaan na?
Hindi ko naman ginastos sa walang kabuluhan. Kapag naibenta ang mga panindang ito, babalik din ang puhunan. At may kikitain pa akong patong. Ang nanay mo ngayon, naghihintay lang ng perang pambili ng gamot. Kaya mo bang ipangako na mabibenta mo lahat yan ngayong araw? Kapag hindi na ubos, paano mo ibabalik yung 300? Nakatala sa kontrata, 80% lang. Wala akong itinatago sa'yo. 80%. 240 lang ang maibabalik sa 300. May kita at may lugi sa negosyo. Binasa mo sana bago ka pumirma. Ginamit mo yung perang panggamot ng nanay mo para isugal sa isang kariton ng sirang karton. Hindi yan sa malakas ang loob. Wala ka lang talagang pag-iisip. Padalos-dalos siya kaya dumiretso sa hukay. Alam mo namang ganun siya. Bakit hindi mo binigyan ng daan para makabawi? Hindi negosyo yung ginagawa mo. Nanghuli ka lang ng isda sa bitag. Alam mong ayaw na ayaw niyang. Sinasabihan siyang walang kwenta. Kaya ginamit mo yung kagustuhan niyang magpatunay. Para makuha ang pera sa bulsa niya. Jiang Wu, ang nagnenegosyo. Dapat bukas ang mata sa sariling gawa. Walang ibang pumirma para sa kanya. Kung gusto mong irespeto ka ng iba, pera mo ang isugal mo. Ginamit mong puhunan ang perang panggamot ng nanay mo. Kahit kumita ka, nakakadiri pa rin tanggapin. Gumawa ka ng resibo ng utang. Ako muna ang magpupuno ng 60 para sa nanay mo. Pero babayaran mo rin yan pagdating ng araw. Ngayon, walang pwedeng sumalo sa iyo. Babala. Sapat ba ang puhunan? Kulang pa ang 10 tonelada. Bawasan pa ng 300 kilo para sa sample doon. Kailangan kong maghanda ng 10,000 at 300. Tradisyonal na uri ng palay. Kwentahang cash. Kailangan ko ng 10,000 at 300 kilo. Kahit magkulang ng isang sako, hindi pwede. Huli ka na nang dumating ngayong araw. Kagabi pa pumupunta si Boston sa bawat bahay para pumirma. Kaming malalaking magsasaka. Naipangako na sa kanya ang lahat ng ani. Kuya, ano kaya kung taasan pa natin ang presyo? Napakipagkasundo na sila sa iba. Kahit itaas mo pa yan hanggang langit, wala ka pa ring makukuhang ani. Dala mo nga ang sapat na pera. Pero ang aning kailangan mo, nasa akin na ang lahat. Magkano pa ang kulang? Pwedeng magbahagi ako sa'yo. Magsalita ka. Saan mo gustong itali ang bitag mo? Sa susunod, ano man ang bilhin mo? Saan ka man bumili? At kahit kanino mo ibenta? Magsabi ka muna sa akin. May kaalaman ka sa teknolohiya. Ako naman ang may koneksyon. Sumama ka sa akin. Hindi ka maghihirap. Palay ang kailangan ko ngayon. Hindi ko kailangan ng Panginoon. Natatapak sa ulo ko. Nakuha niya ang lahat sa malalaking magsasaka. Kaya ipunin ko ito ng paisa-isa. 2 sako mula sa isang bahay, hindi ko tatanggihan. 20 sako mula sa 10 bahay. Makakapuno na ng isang kariton kapag nakalim na pong bahay. Hindi ako naniniwalang ang 10 toneladang palay ay kayang suluhin at itago lahat sa kanyang kamay. Kulang-kulang 9 na tonelada na. Konti na lang ang kulang. Jiang Wu, sa pagkakataong ito, hindi ko talaga kayang ihatid. Kagabi, napagkasunduan na natin ang presyo ng sasakyan. Bakit nagbago agad sa loob lang ng isang gabi? Hindi sa gusto kong magbago. Nagsalita na si Boston. Sino ang magpapahiram sa iyo ng sasakyan? Ang trabaho sa paghahatid sa bayan sa hinaharap. Sino mang utusan niya ay hindi makakatanggap ng kahit isang order. Naghihintay pa ang tatay mo para sa operasyon. Ibigay mo sa akin ang mga pananim. Kalahating presyo. Kung sa tingin mo ay mababa, ayos lang. Kung gayon, umuwi ka na lang at maghintay sa normal mong presyo. Hindi na makakapaghintay. Pasado ang kalidad ng mga pananim. Sa normal na presyo, tatanggapin ko. Kahit sariling sasakyan ay hindi mo na kayang arkilahin. Nagkukunwari ka pa ring mayaman. Kung mababawasan ako ng isang sako, gaano kalaki ang mawawala sa akin? Kung maantala ang perang ito, ang mapapahamak ay maaaring ang huling hininga ng tatay niya. Ang perang nakuha sa pagsasamantala sa buhay ng tao. Hindi ko masisikmura. Kung mabawasan ng kahit 1 kilo sa daan, ituturing nating hindi sapat ang naihatid natin. 10 toneladang pananim, kahit kaunting tapon, o kaunting tagas ay hindi pwede. Kaya niyang harangan ang mga truck. Pero hindi lang truck ang may gulong sa nayon. Kaya ba niyang harangan ang lahat ng gulong sa buong nayon? Mga traktora, tricycle, karito ng kabayo. Ako na ang tatawag sa kanila. Tawagin mo lang ang mga sasakyan at mga tao. Ang presyo. At ang ruta. Huwag mo akong pangunahan sa pagsasalita. Jiang Wu, huwag ka lang nakatayo riyan. Iakayat na ito. Nabayaran na ang pera para sa tatay ko. Ihahatid ko ang mga pananim mo sa pagkakataong ito. Iakayat na sa sasakyan. Tayo na. Kulang pa ng 4 na kilo. Ang 300 kinuha para sa pagsusuri. Dapat ay ibawas din sa akin. Isa lang sa timbangan ang sakong ito. 30. Pagbati, nakuha mo ang. Pagbati, nakuha mo ang. Teknolohiya ng pagpapanatiling sariwa ng pagkain para sa pagsubok. Jiang Wu,
Libo-libong halaga ng mga paninda ang nabasa lahat. Suriin nating muli. Kung hindi pa rin ubra ang paraang ito, susuko na ako. Ako na ang magpapasan sa mga matitira. Kung hindi ubra ang paraang ito, tayo na lang ang maghahati nito. Itapon mo na ang mga maasim at may itim, wag nang manghinayang. Ang mga nabasa lang pero hindi nagbago ang lasa. Patuyuin mo agad. Sa daming ito, gaano kaya ang maiiwan? Wag muna nating isipin ang lugi. Kahit 1 kilo lang ang maisalba natin sa tubig. Mababawasan ng 1 kilo ang mabubulok. 70%. Nawala na lang ng ganoon. Tatanggapin ko na ang 70% nawala. Pero ang natitirang 30% ay ang isinalba nating dalawa mula sa tubig. Kahit hindi natin naisalba ang lahat ng paninda. Nariyan pa rin ang mga suki natin. Hindi pa patay ang negosyo natin. Nariyan pa rin ang mga suki natin. Hindi pa patay ang negosyo natin. Kilala ko ang bakas ng sapatos na ito. Ang sapatos na goma ni Jayan Jun. Ganito mismo ang ilalim. Si kuya na naman ba? Huwag muna nating tiyakin. Ang taong talagang nagbaklas ng bubong ay naglakas loob na. Mag-iwan sa atin ng ganito kalinaw na bakas. Parehong-pareho ang pattern. Kung hindi siya, sino pa? Ganyan-ganyan ang sapatos ko. Kagabi, pumunta nga ako malapit dito. Nariyan na siya. Pareho rin ang sapatos. At sinasabi mo pang hindi ikaw. Pumunta nga ako rito. Pero hindi ako ang nagbaklas ng alkitran sa bubong. May sira na ang sakong ng sapatos niya dahil kalahating taon na niyang sinusuot. Pero ang bakas na ito sa putik ay may buong sakong. Na parang sa bagong sapatos. Ang bakas na ito sa lupa ay buo. Kung ganoon, kagabi, anong ginagawa mo sa tabi ng bodega ko? Si Bosson. Pinagmanman ako. Ano ang ipinapabantay sa iyo ni Bosson? Ang sasakyan. Tiningnan ko ang lahat. Nang paalis na ako, nakita ko pa. Silaw ba mula sa istasyon ng kargamento ng Hongsing? Napalihim na lumabas sa likod ng pader. Bagong sapatos na goma ang suot niya. Buo ang sakong nito. Bagong-bago ang sapatos. Ang sakong ng sapatos ng kuya ko ay may sira na ng kalahating taon. Kaya ang buong bakas ng sapatos sa puti ay sa iyo, hindi ba? Huwag mo akong pagbintangan ng walang ebidensya. Nakita kitang tumakbo mula sa bodega gamit ang sarili kong mga mata. Sinabihan lang niya akong magbaklas ng 1 pirasong alkitran para bigyan siya ng kaunting leksyon. Malay ko ba na noong gabing iyon ay bubuhos ang napakalakas na ulan. Gumawa ka ng katangahan. Tapos sa akin mo pa isinisisi. Aaminin mo ba o hindi? Alam ko na ang totoo. Hindi na ako makikipagtalo sa iyo sa walang kwentang bagay. Ang pag-aayos ng bubong. At ang mga kalkuladong pinsala sa paninda. Bayaran mo muna. Gamitin ito para ayusin ang bodega. At ang matitira ay kalkulahin natin kapag may ebidensya na. Ang 300 na ito ang unang bayad. Itatala ko ito. Jayango, dumating na ang araw ng paniningil sa lumang utang. Kung hindi mo babayaran ngayon, kukunin ko ang mga kagamitan mo. Talagang timing ang papel na ito, ah. May pangalan at may bakas ng daliri. Huwag mong gamitin ang naputol mong braso para magpaawa. 10:00 ng umaga. Nasa loob ako ng operating room noon. Nasa ibabaw ako ng mesa. Sino ang nag-iwan ng bakas ng daliri na ito para sa akin? Nasa ibabaw ako ng mesa. Sino ang nag-iwan ng bakas ng daliri na ito para sa akin? Sinasabi mong nasa operating room ka, paano kami maniniwala? Puro ka lang salita. Pumunta tayo sa ospital para mag-imbestiga. Pumasok ako sa operating room noong 8:00 ng umaga. At 2:00 na ng hapon nang ilabas ako. Ang nakasulat sa kasunduan ng utang ay 10:00 ng umaga. Sa loob ng 4 na oras na iyon, hindi siya posibleng makalabas para pumirma at mag-iwan ng bakas ng daliri. Noong araw na iyon, ang mga dokumento ng pagkakakilanlan ko. Sino ang humahawak? Tatanungin kita, sinong kumuha? Ako. Kagugupit lang ng braso niya sa loob noong araw na iyon. Tapos kinuha mo ang mga dokumento niya para mangutang sa labas. Kailangan lang talaga ng pondo ng negosyo ko. Gusto ko lang sanang gamitin muna pansamantala. Ibabalik ko rin naman kapag kumita na ako. Nawalan ako ng braso sa loob. Habang ginagamit mo naman ang pangalan ko sa labas. Ang thumbprint ko. Para takpan ang sarili mong mga utang. Sino ang nagturo sa iyo ng ganyang diskarte? Si Bosson. Sabi niya, gagamitin lang ng ilang araw. Kapag naibalik na ang pera, wala nang magiging problema. Noong pinroseso ang perang iyon, ang mga papeles mo sa negosyo, parang isinama rin doon. Ang mga papeles ko sa negosyo. Bakit napunta sa usapan ng utang? Jayango, magkano ba talaga ang natanggap mong kabayaran noon? 800. 4,800. 800 lang ang nahawakan ko. Hindi lang ang pera ang pinakamasakit doon. Noong mabaldado ka, binigyan ka ng kumpanya ng permanenteng trabaho bilang taga-kumpuni. Hindi ko man lang nalaman iyon. Ang pumirma sa pagtanggap. Si Nanay Zhang. 4,800 ang nakatala. Sa kamay ko.
800 lang. Ang natitirang 4,000. Hindi ba't bawat sentimo nito ay napunta sa pagpapatayo ng bahay na ito? Ang kasal at pagpapatayo ng bahay ni Kuya Genjun. Alin ba roon ang hindi magastos? Ano bang masama kung hiramin muna? Pamilya naman tayo at iisang bahay lang ang kinakainan natin. Kahit sino naman ang gumamit, pareho lang. Bakit tumubo ba ulit ang braso ko? Gumuho ba ang bahay na ito? Hindi na babalik ang braso ko. Pero walang kahit isang pirasong bato ang nabawas sa bahay na ito. Bakit sa isang salita mo lang ay parang wala na kayong utang? Tinatanggap ko na ang nangyari sa kabayaran ko. Pero paano naman ito? Ako ang pumirma riyan. Pumunta ka sa bayan para magtrabaho ng permanente. Sino ang magsasaka sa lupa natin dito sa bahay? Ang kuya mo nagpapatayo ng bahay. Ang bunso naman nag-aaral. Sino ba ang magtataguyod sa kanila kung hindi tayo? Ibinigay ang pera kay kuya. At ang sarili kong kabuhayan. Kailangan pa bang maging tuntungan para sa pamilyang ito? Ano ba talaga ang itinira ninyo para sa akin? Ang asawa ko nga. Muntik ng malagutan ng hininga. Ang pera para sa braso ko. Ang kinabukasan na dapat ay sa akin. At ang perang pambuhay ng asawa ko. Ayoko nang marinig ang salitang pamilya mula sa inyo. Kung hindi ninyo mailabas ang pera, gumawa kayo ng kasulatan ng utang. Hindi pwedeng gibain ang bahay. Pero hindi rin pwedeng kalimutan ang utang. Jayango, naitayo na ang bahay. Hindi mo naman siguro ako hahayaang baklasin ang mga bato at ibenta ang mga bubong nito. Hindi ko sinabing gibain mo ang bahay. Ang gusto ko lang ay kilalanin mo ang utang mo. Magkakasama naman tayong namumuhay bilang pamilya. Ang braso kong ito, tingin nyo ba ay tutubo pa ulit? Saan naman kukuha ang pamilya ng 4,000 cash ngayon? Kung hindi mailabas ang 4,000, ilapag ninyo sa lamesa kung magkano ang mayroon kayo. Magbabayad muna ako ng 1,000. At ang natitirang 3,000 ay aaminin kong utang ko. Mabuti naman kung aaminin mo. Pero kung sa salita lang, tatangayin lang iyan ng hangin. Ang pera na iyon ni Xiumei. Wala akong ganoong kalaking pera sa kamay ko ngayon. Kung walang pera, maaari naman itong bayaran ng unti-unti. Huwag mo nang sabihin na buhay pa naman ang tao. Mas masakit pakinggan ang salitang iyan kaysa sa may utang. Isulat mo rin ang halagang ito. Hindi ko kailangan ng interes. Ang gusto ko lang ay ang pamilyang ito. Sa susunod, kung sino ang gumastos ng pera ng sino, dapat may malinaw na listahan sa isip natin. Kailangan pa ba talagang isulat sa papel kahit magkakapamilya? Kahit magkapatid, dapat malinaw ang kwentahan ng pera. Dati, dahil sa salitang magkakapamilya, sinaid niya na pati ang ilalim ng kaldero ko. Ang pagkain na dapat ibigay sa mga magulang. At ang pampagamot na kailangan nila, ako ang magbabayad. Kung sino ang gumawa ng gulo, siya ang mag-ayos. Huwag mong gamiting panakip butas ang pagiging masunurin. Para lang kumuha ng pakinabang sa kaldero ko. Ngayong umabot na tayo sa ganito. Hindi sa hindi ko nasisingilin ang mga lumang utang. Ang may utang ay dapat magbayad. At ang buhay ay dapat magpatuloy. Hindi ko naman pwedeng yakapin araw-araw ang mga lumang utang na ito sa aking pagtulog. Mula ngayon, painitin muna natin ang sarili nating kaldero. Dalhin mo ito pabalik sa mga magulang natin. Ibigay mo ng sabay-sabay sa makalawa. Dapat mas kaunti ang gastusin ng mga batang babae. Para ang matitipid ay maibigay sa kanyang kapatid na lalaki. Bakit mo itinatapon sa kalan ang papel ng bayarin sa paaralan? Bakit mo ito itinatago? Ayos lang naman kahit hindi ako sumali. Talaga bang ayaw mong pumunta? O natatakot ka lang na magastos ang pera ng pamilya? Laging sinasabi ni Lola noon na dapat mas kaunti ang gastusin ng mga batang babae. Para ang matitipid ay maibigay sa kanyang kapatid na lalaki. Ayaw kong magtipid si ate para lang sa akin. Ate mo ako, di ba? Walang masama kung magtipid ako ng kaunti. Kaninong pamilya ang may ganyang patakaran? Na kapag ipinanganak na babae, ay dapat mas mababa ang makuha. At kulang ng isang bahagi. Kung dapat mag-aral, pareho kayong mag-aaral. Kung may karne sa kaldero, hindi lang ito para sa kapatid mong lalaki. May 2 akong anak. Kaya kung ano ang meron, dapat may 2 bahagi. Tatay, hindi ka lang basta tira-tirang pagkain na nakakapit sa gilid ng kaldero ng pamilyang ito. Anak kita. At kasing halaga ka rin ng kapatid mong lalaki. Kayong 2 bata. Walang sinuman ang dapat magtipid sa bahaging ito para sa akin. Hindi ko na talaga ungkatin ang mga lumang utang na iyon. Ang dapat tanggapin ay tinanggap ko na. At ang dapat tapusin ay tinapos ko na. Hindi ko na talaga ungkatin ang mga lumang utang na iyon. Ang dapat tanggapin ay tinanggap ko na. At ang dapat tapusin ay tinapos ko na. Isubo mo sa sarili mong bibig. Mayroon pa sa kaldero. Hindi naman nagkukulang ang pamilya ko sa isang subo mo. Ang mga lumang utang na iyon ng pamilya Zhang. Nabalitaan kong ipinaungkat lahat. Kay Zhang Jiangwo hanggang sa huli. Naungkat na lahat. Hindi ba si Zhang Jiangwo ito? Noong maputol ang braso niya. Hindi ba't napagpasyahan na noon? Na siya mismo ang lumabag sa patakaran. Ang limiter. May nagtanggalan yon bago pa mangyari ang aksidente. Ang inuungkat niya ay ang mga utang ng pamilya Zhang. Pero ang braso niyang iyon, paano ba talaga nawala? Ang bahaging ito,
Hindi pa niya nabubuksan ang libro ng kwenta para rito.